Alam niyo po na sa dami ng sinulat kong kwento dito sa channel na 'to, eto lang po yung nag-iisa na hindi ko pinablish. Pinag-isipan ko na maraming ulit. Kasi lehitimo na merong takot sa puso ko at the time nung i-release ko itong kwentong 'to. And I'm sure marami sa inyo yung familiar na dito. Given na pinag-uusapan ulit po siya sa internet at sa media. Pero sa mga hindi po nakakarinig pa sa kwento ng Missing Sabungeros, ang mabibigay kong example sa inyo kung gaano to kadelikado i-topic ay yung nangyari sa Cinemalaya earlier lang to this year. Pakita ko sa inyo, ito yung article. Basically, meron pong i-release dapat na documentary na magko-cover dito sa kwentong ito. And excited kami panoorin siya. Hanggang sa isang araw, biglang may nagsabi, canceled na po yung Lost Sabungeros na movie. Alam niyo kung bakit? Ang nailagay lang pong rason ng Cinemalaya ay security concerns. No? Inaalam ko po kung ano yung security concerns na yan, pero wala po silang binibigay na kahit anong explanation. Hanggang ngayon po, spoiler alert lang po no, sa mga makikinig ng kwento natin na wala pang kahit ano pong napapatunayan dito sa true crime na ito. Pero may mga malalaking pangalan kasing involved dito, and I think allegedly po ito, and I think this is part of the reason why ang daming scared, ang daming takot na i-cover tong kwentong na to. At maraming yung mga tao, yung literal na biglang nawawala, ganyan. Recently, binabalita ulit siya. But this time, may mga nagsasalita na po. And I think this time around, safe na i-cover na siya. Kaya nandito na siya. And more than being a true crime enthusiast po, bilang si Claro III, I think duty ng mga katulad ko po na tagapagkwento na ipaliwanag sa inyo ang lahat ng nangyayari sa madaling salita, di ba? Kasi after all, ang pangyayaring ito ay salamin ng mga katotohanan o realidad ng sarili natin mismong bansa. I really hope that by covering this story, marami yung mas maging interesado pa dito nang sa gayon mabuhay ulit yung kagustuhan ng mga pamilya ng biktima na makamit yung hustisya para doon sa mga mahal nila sa buhay. Medyo mahaba po itong intro ko, pero seryosong kaso po kasi talaga ito, kaya alam nyo na, gagaya ng lagi ko sinasabi, kumuha na po kayo ng pagkain ninyo, iset nyo na yung aircon nyo, yung electric fan ninyo, magtalukbong na po kayo ng kumot, get comfortable, relax, at makinig po kayong maigi sa bawat detalye ng kwento natin ngayong gabi. Ang kwento natin ay The Case of the Missing Sabungeros, a Philippine true crime story. Sa pagitan ng April 2021 hanggang January 2022, kasagsagan po ito ng mga lockdown no, nung pandemic. Naging laman ng mga balita at the time po 34 cockfight enthusiasts o mas kilala natin bilang mga sabungeros. Ayan. And for some time, wala po, actually hanggang ngayon po, no, walang nakakaalam kung ano yung totoong nangyari sa kanila, kung nasan ba sila, buhay ba sila, kinidnap ba sila. May mga nagtuturo, pero hindi pa natin masabi. Naging mahaba po yung proseso ng paghahanap ng hustisya ng mga pamilya sa mga nawawalang sabungero na binabanggit natin. Mamaya kukwento ko rin po yung side ng mga pamilya, no? Kung gaano sila nawalan ng pag-asa, ang dami nilang kalaban. Sa sobrang dami ng balita sa pangyayaring ito, babansagan po ng media yung mga nawawala bilang the missing sabungeros or lost sabungeros. Yun yung ginagamit na tawag sa kanila. Ngayong gabi ay ipapaliwanag ko sa inyo yung kabuuan ng pangyayari. Isa-summarize ko na po in a way na mas maiintindihan ninyo. Pero hahatiin natin to sa ilang parte, kagaya na lang ng una. Sino ba itong mga sabungerong to? Bakit kaya sila yung mga nawawala? Diba? Ano yung common denominator nila? Target ba sila? Kinukuha ba sila? O may pumapatay ba sa kanila? Pangalawa, paano sila nawawala? May kinalaman ba ito doon sa pagiging sabungero nila? Doon ba yung environment? May kinalaman din kaya yung sabong in general po? May kinalaman ba dito yung pumapatay or nangunguha? Sino yung mga may-ari ng sabungan na yan? Pangatlo, ano yung mga resulta ng naging investigasyon dito? May naitulong po ba? May kukwento ko kaya ng buo sa inyo to ngayong gabi? Hopefully,
Pero pupunta po muna tayo doon sa kauna-unahang pangyayari. Backtrack tayo. The disappearances of the missing sabongeros. Ang unang dokumentado po so far na pagkawala ay naitala noong April 28, 2021. Sa Santa Cruz, Laguna, so meron pong dalawang lalaki. Ine-escort nila, no? Naalalayan nila yung isang Michael Bautista. Nakaposa siya. Secret video, secret cellphone yung video na ito. At makikita si Michael Bautista na manggagaling sa isang cockfighting arena. Sabungan, ite-take note ko lang po, no, na habang nangyayari itong mga disappearances na ito, no, wala pa pong nakakaalam. Wala pa siya sa balita. At ang lahat ng ikukwento ko sa inyo ngayon ay mapag-uusapan lamang after 1 year. Sabi dito po, no, the disappearances were first reported by the news media noong January 2022 lamang. So itong misis ni Michael Bautista ang mauuna sa napakahaba po ng mga listahan ng mga kamag-anak na mawawalan ng pag-asa at hindi na alam kung ano bang mangyayari dun sa kaso ng mga missing sabongeros. More on them later. Ikukwento ko sa inyo ngayon yung naging battle din nila. Pero for now, pakita natin yung mga kaso kung paano sila dinukot. Parang ito yung modus operandi ba yung tawag? Parang ganon. Proceed po tayo sa susunod. August 31, 2021, and this time around may CCTV footage na. Ipapakita ng grupo ng kalalakihan na manghihimasok sa bahay ng isang si Ricardo Lasco, San Pablo, Laguna. And then after a few minutes po, makikita siya na sinasamahan siyang papalabas ng bahay. At ayon sa reports, may kasama daw itong box na may lamang alahas, relo, pera, at mula noon po, hindi na nakita si Lasco. So, madadagdagan na naman yung palaisipan ng mga tao. This time, ang dami na nila eh. Sindikato ba to? Private army ba to? Definitely, may isang malaking taong involved dito. Pero dito kay Ricardo Lasco po, no, magkakaroon tayo ng kahit papano ay clue. Kasi ayon sa pamilya niya, isa daw siyang chicken breeder at isang master agent na tinatawag po sa online cockfighting. O yung, assure ako, alam ninyo lahat to, marami sa inyo familiar dito kasi ang tawag dito po, yung isabong dyan sa online. I-take note nyo po lahat ng sinasabi ko, ha? January 5, 2022 naman, may isang Jeffrey at Nomer Depano mula Hangonoy, Bulacan. Napalayo na tayo. Hindi sila makakauwi matapos ang isang sabong sa Lipa, Batangas. Medyo malayo na po. 2 araw ang makalipas, nakita yung van na sinakyan nila abandonado sa isang tulay sa MacArthur Highway. At nandun sa loob yung mga damit nila. Bakit sila nandun? Sabi raw ng mga magulang nitong si Jeffrey, dinala lang daw kasi sila dito kasi kulang daw yung mga players. At wala daw itong experience sa pagsasabong. Magic word na naman, sabong ulit. Okay, common denominator po ha. January 6, 2022, Hagonoy pa rin po. May Edgar Malaka, Alexander Quijano, at Atong Sakdalan ang ire-report na mawawala at ang tanging alam lang na po na clue sa kanila ay sinabi po nila sa pamilya nila na pupunta sila sa Lipa para sa isang online sabong event. January 13, 2022, 4 na sabongero ang nawala mula sa Manila Arena. Bago na naman to. At 6 na mga sabongero pa yung sumunod din. Ngayon, hindi po natin mako-cover isa-isa. Siyempre, yung mga kwento nila, napakarami po nito. Kung makikita nyo po dito, may mga pictures po tayong ipapakita dyan na nakapaskil po silang lahat. Ang dami po talaga nila. Sobra, at kung pwede lang po nating pag-usapan isa-isa kaso hindi na po talaga natin kaya. And I do think na deserve na maikwento lahat, no? Yung kanilang mga personal na istorya. And by discussing this, sana makita ulit isa-isa yung mga mukha nila, 'di ba? Anyway, alam niyo po ba kung ano yung nakakalungkot dito sa kwentong to? Na kahit po kasi magkaroon ng extensive po na media coverage. Halos araw-araw ko itong nakikita sa newsfeed ko noong nakaraan. Inimbestigahan na rin po ito ng DOJ, Department of Justice, PNP, NBI. Nagkaroon na rin po ng mga hearings.
Pero ni isang sabungero po, walang makikita. Mga teorya. Dahil nga walang kasagutan yung mga pagkawala nila at ang tanging alam lang ay dinudukot po sila isa-isa na obvious naman po doon sa mga footages, nagkakaroon ng teorya ang mga tao kung bakit sila kinukuha. Iniisip nila, baka naman may utang yung mga yan, hindi binabayaran. Kasi sabungan to di ba? Taya-tayaan to. So baka nagkautang sila, pinapatay sila, or may ginagawa ba sila? Pero ang dami po nito Sabi mo 34, tapos lahat sila, mapapaisip ka Parang, lahat sila may utang, lahat sila may ginawa, di ba? Anong common denominator? Definitely yung salitang sabong. Susunod-sunod po yung mga inquiry sa media, sa internet, at lahat magiging gutom sa kasagutan. At mukhang malalaman na natin, mukhang kung bakit po sila kinukuha. Kasi sa trailer po, papakita po namin sa trailer nung palabas na Lost sa Bungeros, meron pong mga whistleblowers na tinatawag. Papakita sila dyan. At mag-uumpisa ang isang napakahaba na investigasyon. Noong February 8, 2002, sinabi ng PNP na meron na silang mga persons of interest na maaaring may koneksyon doon sa Lost sa Bungeros. Kinausap daw nila yung mga arena managers na tinatawag doon sa mga sabungan. Yung mga security guard din daw, tinatanong nila. At ang hinala daw nila na dahilan kaya nawawala itong mga sabungerong ito ay yung tinatawag na match fixing at double crossing. Paano yan? May dayaan ba na nagaganap sa mga sabong? At ito yung dahilan kaya pinapatumba or kinikidnap or pinapatay, di natin alam, itong mga missing sabungeros. Allegedly po sa ngayon, wala pang kahit anong mapapatunayan. Ulit-ulitin ko lamang po yan. Meron ngayong term dyan sa mga sabungan. Isang jargon, kumbaga, na term nila at ang tinatawag nila dito ay tsupe, panyonyope o pagtsupe. Dahil lumitaw nga sa investigasyon ng mga pulis ang salitang to, nag-uumpisa na rin itong i-explain po sa TV para mas maintindihan din ng taong bayan. Sabi ni Emil Sumangil sa 24 oras na ang panyonyope daw ay isang paraan kung saan ipapatalo ng mga sabungero yung mga ilalaban nilang manok. So parang fix yung laban. Sabi nila, kami papatalo ko to, dito kayo tumaya. Parang ganon, para makuha nila lahat nung panalo dun sa taya. At nung inexplain to, mapapaisip ka, ay, definitely. Alam po natin, di ba malaki yung mga taong tumataya sa mga kung sino-sino mga businessman. So malaking pera siya. Kaya pala nagkakaroon ng mga kidnapan at mga patayan. Pero disclaimer lang po hindi po lahat ng pamilya ay nag-a-agree dito. I don't think lahat din sila ay nanyunyupe if ako yung tatanungin dahil di ba may mga nagkukwento po na nadamay lang, nasama lang yung anak, mga ganun. Anyway, babalik po tayo sa panyunyupe. Sabi nila, easy money daw ito. Usually daw, yung mga paraan dito is, number 1, pupurgahin daw yung isang manok para manghina. Hindi ko po alam kung ano yung pinupurga nila, kung tubig ba or pagkain. Yung mga manok din daw, natutunan ko lang din po dito, na nanghihina pala siya or inaantok daw pag pinaliliguan. So, ang ginagawa nila, papaliguan, tapos ibublower na lang daw pag laban na. So, medyo talo nga sila pag ganon. Meron ding paraan kung saan iniiba daw yung ayos nung tare. Alam niyo na yung tare, yung matalas na bagay na nilalagay dun sa parang siko ng manok. Inaayos daw yung posisyon nun para hindi tamaan yung kalaban niyang manok. Or minsan daw nilalagay nila mapurol. So para kahit tumama, walang mangyayari. So iba-iba yung mga paraan nila and I think marami pang mga paraan na hindi natin may didiscuss dito. Ayon sa PNP-CIDG, ang panyunyupe ang pinakamalaking motibo na nakikita nila sa pagkawala ng mga sabungero. Ngayon, sino na yung mga pangalan na mababanggit sa kasong to? Suspect or suspects. March 16, umabot na sa 8 yung mga taong ina-identify ng mga pulis na maaaring involved sa kaso ng mga nawawalang sabungero. At dito na lalong gugulo yung kwento. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na may mga natatakot na. Di ba may mga malaking pangalang involved? 5 days pagkatapos nung 8 na yung napangalanang involved, lumitaw at na-implicate yung pangalan ng businessman po na si Atong Ang.
Pamilyar kayo sa kanya, di ba? At may kinalaman daw siya sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon sa isang witness po, no? However, dininay niya to. Sa Senate hearing kasi to, tinuro siya nung witness na sinasabi ko. At sinabing yung mga paratang sa kanya, ayon kay Atong Ang po, sabwatan lang ng mga kakompetensya niya para pabagsakin siya, pati yung negosyo niya. Lalong-lalo na yung kanyang operasyon ng e-sabong, I think siya isa sa mga pinaka-successful sa e-sabong at the time. Tandaan po natin, no, na pandemic to. So, sikat na sikat talaga e-sabong. Walang nagsasabong, I think, hindi ganun karami yung nagsasabong in person kasi may pandemic. Sa mga medyo kaedad ko po, medyo familiar na rin sa inyo yung pangalan kasi matagal na rin po siyang lumalabas. Co-accused po siya doon sa impeachment trial ni former President Joseph Estrada. Pero balik tayo sa kwento, hindi tayo lalayo. October 8, sabi ng mga otoridad na nakuha nila ang lokasyon ng mga cellphone na nakuha sa dalawa ng mga nawawalang sabungero gamit ang IMEI number. Hindi na po nila binigay yung kung saan yung eksaktong lugar, pero yung CIDG po nag-release ng composite sketch ng dalawang lalaki. More on them sa mga susunod. Okay. Magiging magulo at nakakadurog yung puso ang susunod ng parte ng kwento. The search for the missing sabungeros. So mula sa balita, Senate hearing, Facebook posts, napakarami po yung mga larawan, mga CCTV footage. Pero ang tanong po, bakit parang walang napapanagot? Di ba? Si DOJ Secretary at the time na si Jesus Crispin Remulla nag-offer na rin po ng 6 million pesos na reward para sa kung sino yung makakapagbigay ng impormasyon sa mga suspect. Wala pa rin po kasi talaga nangyayari kahit na may ganyan. Despite the fact na halos araw-araw nakikipaglaban yung mga pamilya, kung saan-saang protesta sila nagpupunta, nagkikita-kita na rin po silang lahat. Hanggang sa tinanggap na lang nila na nawala na talaga. Marami sa kanila, napanood ko kasi yung documentary, talagang gusto na lang nila makita yung katawan. Alam nila na patay na. Hindi na sila umaasa. Gusto na lang nilang mapahinga yung mga mahal nila sa buhay. Pati sila. Yung GMA po mismo nag-release po ng isang investigative documentary na tinatawag na Los Sabungeros under GMA Public Affairs at GMA Pictures. Kaya nga lang, sabi ko sa inyo, di ba, na na-cancel siya dahil sa security concerns. Kinalaunan ni-release po ito sa Q Cinema. Isa ako sa mga maswerte na nakapanood dito at na napanood ko talagang nakakagigil po siya. Nakakainit ng tenga, nakakanginig ng kalamnan. And I'm not sure if released ito online, pero I think given the circumstances, may malaking chance na i-release ito sa mga Netflix ganyan. Hula ko lang, para mas maintindihan nyo rin at mas makita nyo yung mga pamilya. Sana i-release nila. Pero yung pelikulang ito po, no, yung focus niya talaga, yung pakikipaglaban ng family na makahanap ng hustisya at kung paano sila nabigo. At yung timeline, mga CCTV footages na binanggit na rin natin kanina, pero mas detalyado po. Mahaba, isang buong pelikula to eh. In-explain po yan ng maayos doon sa pelikula. At meron din po silang mga hinihint na mga pangalan. Nababanggit din po si Atong Ang doon. Okay. Ang mga pamilya ng missing sabungeros. January 12, 2022, nagkaroon ng protesta ang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa Mendiola, sa Maynila. Sabi nila, parang awa nyo na po sa gobyerno po. Pabilisin nyo na po yung investigasyon kasi parang walang nangyayari. Yan ngayon yung palaisipan. Wala ba talagang nangyayari? Speculative lamang po ito, no? Pero ilalagay ko lang din po for context. May mga comments po kasi, no? Even yung mga pamilya, even yung sketch kanina, I think naalala ko na determine nila kung sino yung mga nasa sketch na yun eh. Pero walang nangyayari. May hinala po na parang may mga mabibigat na tao po na nagpapabasura sa lahat ng investigasyon, may binabayar. Speculative po yan ha, hindi yan fact. Pero yun yung hinala ng mga tao. Sa pelikula po kasi, nakita ko na parang lahat hinihingan talaga nila ng tulong. Senado, sino-sino yung kinakausap. May sariling investigasyon na rin yung mga pamilya. At lahat ng leads or clues nila para nagiging dead end. Talagang wala. February 12, si Senator Laila De Lima nag-express ng concern niya kasi miski siya napansin na parang ang bagal daw po ng pacing ng investigasyon. So kayong bahala dito.
Tingin nyo ba may nangingialam na malalaking tao? 3 days later, nagkaroon ng prayer vigil yung pamilya sa Commission on Human Rights headquarters sa Quezon City. March 17, si former President Rodrigo Duterte nagsabi na posibleng patay na yung mga nawawalang sabungero. Si Senator Bato de la Rosa naman sinabi rin na presumably dead na ang mga ito. Wala talaga makita paano imbestigahan, di ba? May mga sinasabi pa ito nasa pelikula to, I think wala kasi akong umaalala from my memory lang. May mga nagsasabi na pinapakain daw sa buhaya, mga ganun, sa mga isda, pero wala kahit anong proof. Sad reality. Ito po yung malangkot na realidad ng kwentong ito. Kasi yung mga pamilya niyan, definitely, kung ikaw yun, di ba, makikipagpatayan ka talaga. Di ba? Yan mismo rin yung ginagawa nila. Nasa daan sila, araw-araw. Pero, dahil sa kawalan ng suporta, medyo malalaki ang mga kalaban, at dahil sa kakulangan ng pera, aminin na natin, pag mahirap ka, wala kang laban talaga. Etong mga pamilya, marami sa kanila, nag-urong na ng kaso. And for different reasons. Meron pong mga napagod na lang, merong wala talagang pera, kailangan nilang magtrabaho Hindi pwedeng araw-araw sila nagpo-protesta kasi may pinapakain sila I think meron pa pong isang buntis dun yung asawa niya yung nawala. Hindi na nakita yung anak nung nawalang sabungero. Pero 'di ba, isipin mo yung pangkain ng anak mo kaysa maghanap pa ng hustisya. Ang lukot-lukot pakinggan, pero yun yung realidad 'di ba? Eto na ngayon, panibagong expose. Wala pong nangyari diyan sa mga kwento kong lahat yan. Parang wala lang. Napakatagal, hindi natin siya pinag-usapan. Actually, hindi ko maiisip na i-discuss pa rin natin siya ngayon Kinalaunan po, merong isang whistleblower ang nagsabi na alam niya kung nasaan ang mga missing sabungeros. Play natin. Abot daw sa mahigit 100 ang tirabaho, ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Sabi niya na halos 100 daw yung totoong namatay o napatay. Tip of the iceberg pa lang pala yung mga 30 plus na binanggit ko kanina. Bibitinin ko po muna kayo hanggang sa susunod na upload natin dahil gusto kong bigyan ito ng sarili nitong episode. Sa sasabihin nitong witness po, mabubuhay yung apoy sa puso ng mga pamilya ng biktima. Ang dami sa kanila yung nagsasalita ngayon. Pero ang tanong, mahahanap nga kaya ang missing sabungeros? Totoo kaya ang sinasabi ng whistleblower? Mahahanap pa kaya sila, buhay man o patay? Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa susunod na parte ng kwentong to. May 1,000 Gcash giveaway din po tayo, At sagutin niyo lang yung question of the day natin. Kung ikaw ang tatanungin, sa tingin mo ba, importante bilang isang nasyon, bilang mga Pilipino, na mahanap natin, o malaman natin yung katotohanan sa mga nawawalang sabungero? Kung ikaw ang tatanungin, sino ang hinala mo na mastermind sa lahat ng ito? I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento.